May mga taong hindi mo agad mapapansin. Tahimik lang, hindi mahilig magyabang, hindi rin mahilig magkwento ng kanilang tagumpay. Pero kapag nalaman mo ang kanilang pinagdaanan, maiisip mo, paano niya kinaya lahat ng iyon? Ito ang kwento ni Pipoy. Lumaki si Pipoy sa lansangan ng Quiapo, sa lugar na mas madalas ang unos kaysa himala. Hindi marangya ang buhay, walang yamang minana, pagmamahal lang ang puhunan ng kanyang pamilya. May mga gabing ang hapunan ay tubig at pangarap, habang ang ulan ay tumutulo sa bubong nilang butas. Nakikita niya ang pagod sa mukha ng kanyang ina, at tamang tahimik na lumalaban sa problema. Kaya bata pa lang ay may pangakong binuo, na balang araw ay iaahon niya ang pamilya sa hirap na ito. Ngunit habang lumalaki at bumibigat ang pasanin, mas lalo niyang nakilala ang lupit ng daigdig. Habang ang ibang batay masaya sa laro, siya na may naghahanap ng paraan para makatulong. Dahil ayaw niyang makita ang mga mahal niyang nasasaktan, kahit siya mismo'y unti-unting nauubos sa laban. Si Pipoy, hindi man sikat ang pangalan, pero maraming pusong kanyang natulungan. Hindi man kilala ng buong bayan, may respeto siyang iniwan sa bawat dinaanan. Si Pipoy, simple lang kung iyong titignan, pero may tibay na hindi kayang wasakin ng kapalaran. Kahit ilang ulit siyang ibagsak ng panahon, patuloy pa ring bumabangon at lumalaban. Dahil sa hirap ng buhay at kagustuhang makaahon, may mga maling daan siyang napasukan noon. Hindi dahil masama ang laman ng kanyang puso, kundi dahil gusto lang niyang may maiuwi sa kanila. Bawat perang hawak ay may kasamang kaba, bawat gabing nakapikit ay may konsensyang gumigising pa. Alam niyang mali ang kanyang tinatahak na landas, ngunit minsan ang gutom ay mas malakas kaysa pangaral. Sa kabila ng lahat, hindi nawala ang kabutihan, marunong makisama at lumingon sa pinanggalingan. Mayaman man o mahirap ang kanyang kaharap, pare-pareho ang respeto at paggalang na inilalatag. Kapag may naaapi sa kanyang harapan, hindi niya kayang manahimik at tumiwas na lamang. Dahil minsan na rin siyang naging taong minamaliit, at alam niya ang sakit ng hindi pinapakinggan ng daigdig. Hanggang dumating ang araw na sumingil ang tadhana, at bakal na rehas ang kanyang nasilayan. Sa murang edad ay natutong mamuhay ng mag-isa, habang ang mundong kilala niya'y unti-unting nawawala. At doon niya nakita ang tunay na kulay ng mga kaibigang akala niya'y sasama habang buhay. Mga dating kasabay sa tawanan at kwentuhan, isa-isang naglaho nang siya'y mawalan ng kalayaan. Mga pangakong hanggang dulo ay naglaho, parang usok na tinangay ng hangin at panahon. Habang nakatanaw sa maliit na bintana ng selda, maraming gabi siyang kinakausap ang kanyang alaala. Ngunit sa bawat luha at gabing walang kasama, doon niya natutunang buuin muli ang kanyang pagkatao. Unti-unting namatay ang batang walang direksyon, at isinilang ang lalaking may panibagong paninindigan. Doon niya natutunan na ang sugat ay hindi habang buhay, na ang luhay may hangganan din, na ang gabi ay susundan ng umaga, at ang taong paulit-ulit na dapa ay maaari pa ring tumayo at muling mangarap. Paglabas niya'y ibang Pipoy na ang bumalik, mas matatag, mas maingat, mas marunong mag-isip.
Hindi na siya basta sumusugod sa bawat laban. Natuto na siyang pahalagahan ng bawat pagkakataon. Unti-unting nakilala sa kanilang lugar. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa magandang asal. Mula Quiapo hanggang sa mga karatig bayan, marami ang humanga sa kanyang pagbangon. Ngunit kahit may narating at kinikilala na, nanatili pa rin siyang simple at mapagkumbaba. Hindi niya kinalimugan ang kanyang pinagmulan, dahil doon hinubog ang tibay ng kanyang kalooban. At kapag may naapi, hanggang ngayon naroon pa rin ang apoy ng kanyang damdamin. Dahil alam niya ang sakit ng mawalan ng kakampi sa mundong mabilis humusga, ngunit mabagal umunawa. Si Pipoy, hindi man sikat ang pangalan, pero may kwentong hindi basta nakakalimutan. Bawat sugat na kanyang pinagdaanan, naging hagdan tungo sa mas matatag na kinabukasan. Si Pipoy patuloy na lalakad kahit mahirap ang daan, kahit gaanong kabigat ang pasanin ng buhay. Dahil ang taong marunong bumangon mula sa pagkatalo ay taong hindi kailanman tunay na natalo. Kapag narinig mo ang pangalang Pipoy, huwag mong tingnan ang kanyang mga pagkakamali. Tingnan mo ang batang lumaban sa gutom, ang binatang naligaw para sa pamilya, ang lalaking iniwan ng mga kaibigan, at ang taong bumangon mula sa sarili niyang pagkadurog. Dahil minsan, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng panalo, kundi sa dami ng beses kang bumagsak at pinili mo pa ring tumayo.